everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang tenderang vlogger from Aligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Welcome to my channel at saka sa mga bago kong viewers. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Lalong-lalo na doon sa mga business tips, business ideas, and business experience na sinishare ko dito na may learnings kayong matutunan. Ayan, so today guys is October 1. Ayan, so October 1 tayo, first day of the month, 2024. Hello sa mga katendera ko, mga subscribers, at sa mga viewers. Well, anyway, kamusta kayo? Well, ako okay din naman kasi dito sa amin, every afternoon talaga halos laging umuulan. Well, anyway, kahapon September 30, buong hapon talaga siya umuulan. Buti na lang talaga is nakapag-grocery na ako bago pa siya umulan. Ayan. So today guys, may i-share lang naman ako sa inyo at saka opinion ko rin. Lalong-lalo na doon sa mga nagbabalak na magtayo ng kanilang sari-sari store business. Well, anyway, sa mga nagbabalak magtayo ng kanilang sari-sari store business, congratulations and good luck po sa inyong lahat. Ayan. So my friend kasi ako na nagtatanong lang naman siya regarding sari-sari store business. Okay? Kasi balak din kasi niya magtayo. Well, anyway, hindi siya taga dito, sa ibang lugar siya. Sinishare ko lang din naman sa kanya kung ano yung mga na-experience ko na baka may learnings din siyang matutunan. Ayan. So guys, if ever dyan sa mga viewers ko na nagbabalak magtayo ng kanilang sari-sari store business, ayan, tapusin nyo ang video na to. Baka sakali, baka tulong ang mga sinishare ko dito, mga experience, business ideas, at saka business tips na din. So sabi niya kasi sa akin is balak na niyang magtayo ng sari-sari store business. Yung capital daw na 30,000 pesos is enough na ba daw yon sa kanyang itatayo na sari-sari store business? Okay, eto ha, points of view ko lang naman ito, opinion based on my experience na rin. At eto ha, share ko lang din naman sa inyo yung experience ko ha. If ever balak nyo magtayo ng sari-sari store business, please do start small, okay? Start small. Ano ba sabihin nun? Magsimula kayo sa maliit muna na amount. Kung sabi niya naman is 30,000 is enough na ba daw yon? Of course, enough na yon. Enough na yon panimula, okay? Kasi, nasasabi ko sa inyo na start small, magsimula muna kayo sa maliit na puhunan. Kasi, kung ikaw is baguhan pa lang, wala ka pang experience, nangangapa ka pa dyan sa negosyo na tinatayo mo na sari-sari store, wala ka pang alam dyan, dapat, simula ka muna sa maliit. Kasi, hindi mo pa alam kasi dyan sa lugar nyo at sa negosyo na itatayo mo, kung ano yung mga item na mabilis mabenta. Kung ano yung mga fast moving item. Okay ha, ito ay experience ko. Share ko na din sa inyo. Diba sabi ko sa inyo, nagsimula kami 50,000 pesos doon sa yung capital na pinuhunan namin way back December 2021. 50,000 pesos worth of grocery item. Alam nyo ba guys, yung worth 50,000 pesos is hindi pa ho yan kompleto. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang sari-sari store business is ang dami-daming paninda, okay? Hindi lang siya nakapokus sa isang produkto lang na kung bigas is bigas talaga, di ba? Let's say for example, yung shampoo. Di ba ang shampoo, ang dami-daming klase ng shampoo at ang dami-daming variant. Kasi sa Sunsilk na brand ng shampoo, hindi lang po yan Sunsilk na color pink. Maraming kulay pa yan, maraming variant. So ang ginawa ko, wawantay lang muna yung binili ko. May iba pa nga dong shampoo na half tie lang yung binili ko kasi hindi ko pa kasi alam kung ano yung pinakamabentang shampoo dito sa lugar namin. If ever na may maghahanap na yung ganong klaseng shampoo, it is at least may maibigay kahit isa man lang, di ba? Kasi retail tayo, sari-sari store, di ba? Retail tayo, so pwede tayo magbenta ng paisa-isa lang. So yun naman talaga yung purpose ng retail.
hindi naman tayo wholesaler. Ayan. So, di ba ang shampoo ang daming variant. So, ang ginawa ko is tig half tie or one tie lang yung aking binili. Hindi muna ako bumili ng bultuhan or by case kasi baka matengga lang. So, yun yung ginawa ko. At saka doon naman sa ibang item na na let's say for example, mga cup noodles, canned goods, mga yung mga ganitong noodles, yung mga ito, ganyan. Ganitong noodles, tiga lang yan, tig 1 dozen lang, tig lang to 12 pieces. Para lang talaga is may lang ako, ma-display lang ako during that time. Kasi ang dami-daming klaseng noodles, may quick chow, may homey, may Lucky Me, at saka ano pa ba yung iba. Marami kasing klaseng noodles at saka pancit canton. So, ang ginawa ko, pieces muna yung pinili ko. Okay? Pera-piraso lang muna. Let's say, 6 pieces, 4 pieces, or 3 pieces na muna. Kasi, i-observe ko pa muna kung ano yung mabentang mga item dito sa lugar na pinagtatayuan namin ng aming negosyo. Kasi wala din po akong alam wala din po akong experience. Although may experience ako sa trabaho, pero it's more on fuel. Kasi nagtatrabaho ako dati sa gasoline station doon sa aking sister-in-law. Yan. So may idea ako about fuels. Pero pagdating dito sa tinatayo naming negosyo na sari-sari store is walang-wala talaga. Walang-wala talaga. Dati, hindi ko pa alam kung magkano yung ipuput up ko na profit margin. Kasi dati, ang pinapatong ko is piso. Piso, 2, 3, ayan, hanggang sa 5, hanggang doon lang. O, di ba kaya 8 pesos hanggang doon lang, okay? Pero nung nung tumatagal na siya, na-observe ko na parang wala akong nakitang profit, o wala akong nakitang ba tawag doon? Sa Bisaya pa, ginansya. kasi pala yung yung profit na pinampatong ko dun sa produkto ko is enough lang po pala siya sa daily expenses dito sa aking tindahan, pambayad ng kurente, yung sa mga cellophane, yung mga iba pang mga ibang expenses dito sa tindahan ko. So nag-research ako through online, tapos nag-research ako dito sa YouTube, nag-research din ako sa Google, nagbabasa ako ng mga article regarding sari-sari store business. So, doon ko nalaman na dapat pala is percentage yung ipuput up natin ng margin, hindi yung piso-piso lang. Kasi, napakahirap naman ikukwenta niya. Ito piso, dos yung ko dyan, ilan ba yan? Tapos, kukwentahin ko kung 2 pesos times ilang peraso ba, o 3, 2 times 3, ganyan, 6. So may 6 pesos ako ganito, tapos i-add ko na naman to. So ang hirap. So dapat pala, para mas madali, is lagyan mo ng 15%, tapos lahat ng paninda mo is 15%, tapos mas madali mo pa siyang makwenta yung lahat ng paninda mo. So mas madali lang siyang makwenta pag percentage yung ating ilalagay na put up margin. Ayan. So guys, sa lahat ng mga nagbabalak magtayo ng sari-sari store business, please start small, okay? Kahit gaano pa kalaki ang capital mo, let's say 100,000 yung capital mo, mag-start ka muna sa pakonte-konte muna, okay? Observe mo muna dyan sa lugar mo kung ano yung mga fast moving item na yung bang madaling mabenta, para if ever alam mo na yung mga produkto na mas madaling mabenta dyan sa lugar mo, saka ka na bibili ng bultuhan or yung madamihan pag alam mo na kung ano yung mga item na mabenta dyan sa lugar mo, okay? Especially sa mga baguhan, sa mga nagbabalak mag-start ng kanilang negosyo, start po muna kayo sa pakonti-konti, pieces by pieces lang po muna, or half tie or one tie, or ilang peraso muna ng mga chichirya, at least man lang po obserbahan niyo po muna kung ano yung mga item na mas madaling mabenta, na fast moving item, para next grocery niyo is yun yung mga item na pwede na kayong bumili ng madamihan kasi mas madali siyang i-dispose or mas madali siyang mabenta. Ayan. So yun yung aking advice sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nagbabalak magtayo ng kanilang sari-sari store business. Kahit gaano pa kalaki yung puhunan nyo, kahit 1 million pa yung pwede mong ipuhunan dyan sa negosyo mo,
start po muna kayo sa pakonti-konti. Then, observe doon sa mga item na mas madaling mabenta or mga fast-moving item para mas madali po kayong makaruling ng inyong benta. Okay? So, yun yung advice ko sa inyo, lalo-lalo na doon sa friend ko na gustong magtayo ng kanilang negosyo. Well, anyway, nasa Cebu siya, pero hindi siya doon sa city. Ayan. So, sabi ko sa kanya, manood ka na lang. Yeah, anyway, thank you sa support, Pas. Thank you from the bottom of my heart sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you so much for watching my videos. Sa mga subscribers ko na paulit-ulit na nanonood, thank you po sa lahat. Sa mga bago kong viewers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe at my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos na i-upload ko, lalong-lalo na doon sa mga videos na may learnings kayong matutunan. Well, anyway, lahat ng mga sinishare ko dito is base lamang po sa aking mga na-experience, sa aking mga natutunan, na sinishare ko din dito sa mga viewers at saka sa mga subscribers ko. Ayan. That's it. I hope I'll see you in my next video. Thank you so much for watching. God bless. Happy selling and gracias everyone. Bye!